Samantala, isang tulog na lamang ay may kikilalanin ng mga bagong santo ang buong mundo. Una dito ay si Blessed John Paul II na isa sa pinakamatagal na leader ng simbahang Katolika at talagang minahal ng mga deboto. Kilalanin natin ang tinagurian ding The Traveling Pope sa espesyal na ulat ni Sweden Velado. Ang kanonisasyon ay isang seremonya ng simbahang Katolika na ginagawa upang ipahayag at ipagbunyi ang isang tao bilang huling hakbang sa kanyang pagkasanto. Sa linggo, nakatakdang ihalal na santo ang isa sa mga pinakanatatangi at tumatak sa puso at ng simbahang Katolika, si Pope John Paul II. Ngunit sino nga ba siya at ano ang kanyang naging buhay sa loob at labas ng simbahan? Ipinanganak sa isang bayan sa Poland noong ika-18 ng Mayo 1920, si Karol Józef Wojtyła ay bunso sa tatlong magkakapatid. Mahilig siyang maglaro ng soccer at minsay nangarap maging aktor sa teatro. Subalit sa murang edad, sinubok agad ang tatag ng loob at pananampalataya sa Diyos ni Pope John Paul II nang pumanaw ang kanyang ina noong siya ay 9 na taong gulang pa lamang na sinundan ng kanyang kuya makalipas ang 3 taon. Sa edad na 21, ulilang lubos na si Pope John Paul II matapos yumao ng kanyang ama. Taong 1942 nang magdesisyon siyang pumasok sa seminaryo at pagkaraan ng 4 na taon, inordinahan siya bilang pari. Si Catholic Pope John Paul II ang kauna-unahang papa na inihalal mula sa Poland at siya rin ang unang papa sa kasaysayan na hindi Italyano na naluklok matapos ang 400 siglo. Lingid sa kaalaman ng karamihan, si Pope John Paul II ay kayang magsalita ng higit sa 8 lengguwahe, dahilan para maipahatid ang mensahe ng Diyos sa mas maraming Katoliko mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Bukod yan, siya rin ang may pinakamaraming bansang nabisita at noong 1995, mapalad ang Pilipinas na mapuntahan niya para idaos ang World Youth Day. Sa panahon ni Pope John Paul II, humigit kumulang 500 ang naihalal na santo at kabilang na nga ang Pilipinong santo na si San Lorenzo Ruiz. Dahil sa natatanging kabutihang loob at pagiging mabuting inspirasyon lalo na sa mga kabataan, minsan nang itinanghal ng Time Magazine na Man of the Year si Pope John Paul II. Pumanaw sa edad na 84 si Pope John Paul II noong 2005 dahil sa sakit na Parkinson's disease. Tinatayang mahigit 3 milyong katao ang dumalo sa Roma at tiyak milyon-milyong Katoliko na naman ang dadalo sa kanyang canonization sa linggo kasabay ni Pope John the 23rd na gaganapin sa St. Peter's Basilica sa Vatican City na pangungunahan nila Pope Francis at Pope Benedict XVI. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.